and the dozens of other people that have these same files, Yusek Claire Castro will make a fool of herself because Secretary Vince and many other people will confirm the authenticity of the files that I've uploaded. For transparency, ito umano ang layunin ni Batangas 1st District Representative Leandro Legarda Leviste kung bakit parte-parte nitong inilalabas sa kanyang social media page ang listahan ng mga alokasyon ng budget para sa mga infrastructure project sa iba't ibang distrito sa bansa mula 2023 hanggang 2026. Nagpaliwanag rin ang mambabatas kung bakit ngayon lamang niya isinasa publiko ang mga impormasyong ito kasunod ng pagkamatay ni Undersecretary Catalina Cabral. Gayong nanggaling umano ang mga datos sa yumaong Undersecretary habang ang ibang files naman ay mula mismo kay DPWH Secretary Vince Dizon. Kasi sabi ni Sec Vince sa akin na isa sa publiko niya. Aaminin ko din po, marami sa Kongreso, nung sinabi ko gusto ko mag-privilege speech para isa publiko ito, nakiusap sa akin na wag isa publiko ito. Kaya mas gusto ko sana na si Sec Vince na lang ang magsasapubliko nito para hindi ako ang sisisihin ng ating mga kasamahan. Bahagya namang naging emosyonal si Leviste dahil ipinananakot umano sa kanya na babawasan ang budget ng kanyang distrito kung patuloy niyang isisiwalat ang mga impormasyong ito. Ayoko naman na maapektuhan ang budget ng distrito ko dahil sa ginagawa ko ngayon. Pero ako po ay nagtitiwala na dahil tama naman na malaman ng publiko ang budget ng bawat distrito. The fact na tinawagan ako tungkol sa budget ng distrito ko sa gitna ng ating press con alone is proof na ang budget ay ina-allocate din. Ayon kay Leviste, pinakita na niya ang files sa Independent Commission for Infrastructure at Ombudsman noong Nobyembre. Samantala, naniniwala rin si House Deputy Minority Leader at ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino na magagamit ang mga listahang ito para sa mas malalalim pang pagsusuri ng mga investigative body. No, so, useful ang information na to. Importanteng malaman kung sino ang mga proponents kasi kung may corruption, sila ang tumatanggap ng kickback. No, so, more or less ganon. Panawagan nito, ilabas na ng buo ni Leviste ang listahan at hayaan ng taong bayan na humusga kung credible ang mga hawak nitong impormasyon. Naniniwala rin si Tino na kaya nagkakaroon ng mga paglalantad ay dahil mismo mga ahensya umano ang nagtatago ng mga ganitong impormasyon sa publiko. Malinaw na yung mga departments concerned, whether it be the DPWH or the DBM, hawak nila ang lahat ng information, including sino ang proponents ng bawat line item na nasa budget ng DPWH. Nasa kanila ang information na yan. No? Pero hindi nila nilalabas sa publiko. Samantala, binigyan diin naman ni Leviste na kaya niya nilalabas ang mga ito ay upang hikayatin ang taong bayang usisain ang pondong inilalaan sa kani-kaniyang mga distrito. Evan Alvarez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinakahalagahan.